What? Oh my goodness, Clara. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa lalaking yon, buliyaw ni Ana sa kanyang kaibigan. Nakayuko lamang si Clara, habang siniserbisyo ng kaibigan ang kanyang mga opinyon. Pero anong magagawa ko kung nagkagusto ako sa kanya? Alam kong magkaiba kami ng mundong ginagalawan, pero libre naman ang mangarap, hindi ba? Malay mo, magkagusto rin siya sa akin, sagot niya sa kaibigan, puno ng pag-asa. Kung sa panaginip siguro mangyayari yan. Sa totoong buhay, himala na lang ang makapagsabi na totoo yan. Saka, haller. As if naman na pwede kang lumapit diyan sa lalaking yan. Ano? Hay, ewan ko sa'yo kung kaibigan nga ba talaga kita, sagot ni Ana, na tila nag-aalala. Tara na, umuwi na tayo, yaya ni Clara sa kanyang kaibigan. Nasa malayong probinsya sila nakatira, at dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral, wala siyang ibang mapapasukan na trabaho, kundi ang maghanap ng gulay sa palengke. Minsan may kita sila ng kanyang kaibigan, minsan din ay wala. Kaya naiisipan niyang magtrabaho na lang sa Maynila, kahit katulong man lang, para magkaroon siya ng mas malaking kita at makapagbigay sa kanyang ina. Kuya, ano sa tingin mo kung magtrabaho na lang tayo sa Maynila? Sigurado akong maraming naghahanap doon ng mga katulong. Hindi ba, mungkahi ni Ana kay Clara. Ang tanong, ano bang ipapamahagi o anong kita ko ngayon? Reklamo ni Clara. Bakit ikaw lang ba? Ati rin naman ako. Kaya nga minsan nakakapagod ng tumira sa probinsya. Naisipan ko ring magtrabaho sa Maynila para makakita naman tayo ng bagong mukha. Hindi yung pabalik-balik na lang ang nakikita natin dito. Buti sana kung maraming gwapo't maganda rito, sagot ni Ana, na may ngiti. Ewan ko na lang, natatawang sagot ni Ana, at napatawa na rin si Clara sa kanyang kaibigan. Loka ka talaga, natatawang sabi ni Clara habang naglalakad sila pauwi. At tuloy pa rin ang tawanan ni Clara. Paano, dito na lang ako. Bukas na lang ulit, okay? Bye. Kumaway si Clara, kay Ana bago siya pumasok sa kanilang bahay. Magandang hapon po, Nay. Mano po, bati niya sa kanyang ina. Kaawaan ka ng Diyos, anak. May merienda sa mesa. Pumunta ka na sa kusina, sagot ni Donna Mara, puno ng pagmamalasaki. Opo. Ngayong nakikita kita, ikaw na pong bahalang magbudget yan, ha? Salamat dito, anak. Ati ikaw ay nadadamay sa hirap natin. Dapat sanay nasa paaralan ka ngayon, dagdag pa ni Donna Mara, may lungkot sa boses. Nay, huwag mo nang ituloy yan. Hindi po ako nagsisisi na hindi ako nakapagtapos. At lalong hindi ko po pinagsisisihan na kayo ang naging magulang ko. Mahal ko po kayo, Nay, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Okay, sagot ni Clara, na may ngiti. Sage po. Pupunta muna ako sa kusina, sabi ni Donna Mara, na pabuntong hininga. Palaging ganito ang kanilang pag-uusap, at nahihiya siya sa anak. Dapat siya ang gumagawa ng paan. Ngunit si Clara pa ang nag-aalaga sa kanila. Ito, pabigay ni Kuya Eric para sayo, nakangiting sabi ni Luis sa kanyang ete. Oy, may manliligaw na siya, natawang sabi niya. Tumahimik ka nga, Sofa, Luis. Anong may nanliligaw? As if naman papayag akong ligawan niya. Hello. For your information, hindi ko papayagang manligaw sa akin kung hindi gwapo at macho. Higit sa lahat, may pera. Anong makukuha ko kay Rian? Baka bugbog siguro. Kasi adik nga yan, tapos ay rereto mo sa akin. Ay naku, ikaw talaga, bata ka. Para sa'yo na yan, pag may gayuma yan, ikaw lang ang magagaya niya, mahabang sagot ni Clara. Tumawa si Luis sa sinabi ng kanyang ete. Si ate talaga, konti lang ang sinabi ko, ang haba na ng sagot mo. Pag totoong makapag-asawa ka ng mayaman, tatapusin mo ako sa pag-aaral, ha? Gusto ko talagang maging piloto, nakangiting sabi ni Luis. Naman, ikaw pa ba? Huwag kang mag-alala, magsusumikap si ate, para makapag-aral ka. Basta, huwag kang magbulakbol. Kailangan nating makatulong kay nanay at tatay, seryosong sabi ni Sylvia. Naman, ate, tatandaan ko lahat ng mga bilin mo sa akin. Maraming salamat, Luis. Kahit hindi nakapagtapos si ate, gagawa ako ng paraan, para ikaw ang makatapos sa ating dalawa. Nakangiting sabi ni Sylvia, sabay yakap sa kanyang kapatid. Halika na, pagsaluhan natin, yung banana cue na niluto ni nanay. Sa likod ng pinto, hindi mapigilan ni Donna Mara na tumulo ang luha sa pag-uusap ng kanyang mga anak. Sobrang naawa siya sa dalawa, ngunit hanggang awa na lang siya, dahil wala rin naman siyang magagawa, dahil may sakit siya, at tanging asawa niya lang at si Clara ang bumubuhay sa kanila. Sa kabilang banda, sa bahay ng mga Aguero. What do you need?
Malamig na tanong ni Fernando sa matandang kausap. I'm here to tell you na kailangan mo nang magpakasal kung gusto mong manatili sa posisyon mo ngayon, diretsahang sabi ng matanda sa kanyang apo. Napabagsak si Fernando sa sofa matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. What if ayokong magpakasal? Malamig pa ring sagot ni Fernando. I'll give your position to your cousin, diretsong sagot ng matanda. Do you think madadala mo ako diyan sa mga sinasabi mo? Alam mo, old man, importante sa'yo ang kumpanya mo. At alam kong hindi mo ito basta-basta ipagkakatiwala sa kung sino. Hindi basta-basta ang pinsan mo. Fernando, pinsan mo siyang buo. Kaya hindi siya ibang tao. Really? Ha? Then go ahead. Ibigay mo sa kanya ang matagal mo nang iniingat-ingatang kumpanya. Alam nating pareho kung anong background ni Monric sa pagpapatakbo ng kumpanya. At alam kong hindi mo rin yun nagustuhan. Kaya kung gusto mo akong ipitin, maghanap ka ng ibang paraan. Sagot ni Fernando, na tumayo na. Napabuntong hininga ang lolo niya. Hindi alam ni Don Alejandro kung paano kokontrolin ang apo niya. Hindi rin niya ito masumbatan sa ipinapakita nitong ugali, dahil siya mismo ang nagturo sa apo kung paano maging matigas. Sana darating ang araw na bago ako mawala sa mundo, ay makita kong may babaeng kaya kang paibigin at paamuhin. Mahinang bigkas na matanda, bago ito tumayo at umalis. Nakatayo si Fernando, nakatanaw sa papalayong sasakyan ng matanda. Talagang hindi siya titigilan nito, hanggat hindi nito nakakami ang kanyang gusto. Maraming babae ang naghahabol kay Fernando. Hindi lang siya mayaman, ubod din siya ng gwapo, na siyang kinahuhumalingan ng halos lahat ng babae na lumalapit sa kanya. Si Fernando ay isang arogante at masungit na kaya't lahat ng kanyang mga empleyado ay natatakot sa kanya. Ganito siya kinatatakutan ng kanyang mga tauhan. Habang abala si Fernando sa kanyang trabaho, nagdaan ang mga araw. Sir, narito na po ang lahat ng pinapagawa nyo. Nilapag ng sekretarya ni Fernando ang mga ulat at sa kanya ito tiningnan. Kumpleto ba ito lahat? Tanong niya. Po, sir. Okay, makakalabas ka na. Agad na tumalikod ang sekretarya at pagkakalabas nito, sinuri ni Fernando ang lahat ng mga ulat na ipinakuha niya. Anong balita? Pumayag na ba si Donna Mara? Tanong ni Ana kay Clara. Hindi ko pa nasasabi, pero alam kong papayag si nanay, para makapagbigay ako ng mas malaki sa kanya. E di isama mo na ako diyan. Mabuti pang maaga tayong umalis. May pinsan si mama sa Maynila na doon nakatira. Doon na lang tayo muna habang naghahanap tayo ng trabaho, mungkahi ni Ana sa kanyang kaibigan. Talaga? Mabait ba ang kapatid ng nanay mo? Baka naman pagdating natin doon, palalayasin tayo, nag-aalangan na sagot ni Clara. Ano ka ba? Mabait yung tiya kong yon. Mana kay mamang ugali nun. Ano? Payag ka na para makapagpaalam na ako kay mama. Sige, magpapaalam na rin ako kay nanay, nakangiting sagot ni Clara. Hindi naman tumutol si Donna Mara sa gusto ni Clara, basta't mag-ingat lang ito pagdating sa Maynila. Agad na lumuwas ang magkaibigan upang maghanap ng trabaho, at buti na lang ay mabait ang tiyahin ni Ana, kaya nakahinga ng maluwag si Clara. Ano bang trabaho ang gusto niyong pasukan? Tanong ni Aling Bebes sa kanyang pamangkin at kay Clara. Kahit ano po, Aling Bebe, basta't marangal na trabaho. Kahit tagahugas o katulong, okay lang po sa amin, sagot ni Clara. Naku, tamang-tama at kailangan ni Don Alejandro ng katulong ngayon. Pwede kayong dalawa doon, dahil dalawa ang kailangan niya. Don Alejandro. Sino po yun, tiya? Tanong ni Ana. Siya yung dati kong amo. Nagkita kami kanina, at sinabi niyang naghahanap siya ng dalawang babaeng katulong dahil umuwi na ang katulong niya. Mabait po ba yung Don na yon, Aling Bebe? Baka katulad ng iba, minamanyak nila ang kanilang mga katulong. Meron pong ganun, hindi ba? Walang alinlangan na tanong ni Clara. Naku, huwag kayong mag-alala, mga iha. Mabait si Don Alejandro. Kaya nga ako nagtagal doon. Umalis lang ako noong pinahinto na ako ng pinsan ni Ana, dahil nakapasok na siya sa magandang trabaho na may malaking sahod. Ngayon, nandito na lang ako sa bahay. Oh, ano? Papayag na ba kayo para madala ko kayo bukas doon? Sage po, Aling Baby. Ready naman po kami palagi. Mabuti na rin po yan at magkasama kami ni Ana. Huwag kayong mag-alala, malaki magbigay ng sahod si Don Alejandro. Kaya talagang jackpot na sa kanya kayo makakapasok bilang katulong. Parehong tumango ang magkaibigan at nagpasalamat kay Aling Bebe. Kinabukasan, matapos kumain, agad na nagbihis ang magkaibigan. Natapos na nilang ayusin ang kanilang mga gamit, kaya't nagbihis na lamang sila. Sakay ng isang taxi, binaybay nila ang daan patungo sa kanilang magiging trabaho.
Tahimik si Clara, habang sunod-sunod namang nagtatanong si Ana sa kanyang tiyahin. Napahinto sa pagsasalita si Ana nang huminto ang taxi sa harap ng isang malaking gate. Nandito na tayo. Oh, sige na, bumaba na kayo, sabi ni Aling Bebe. Nagsibaba ang dalawa mula sa taxi, dala ang kanilang mga gamit, habang si Aling Bebe naman ang nag-doorbell at hinihintay na may magbukas. Tiyang, ang yaman naman pala ng amo mo dati. Ano? Ang laki ng gete, manghang sabi ni Ana. Sobrang yaman, Ana. May-ari sila ng isang malaking kumpanya, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asya, sagot ni Clara. Kaya naman pala, tugon ni Ana. Bumukas ang gete, at agad na pumasok si Aling Bebe. Sinundan naman sila ni Ana at Clara. Halos malula si Clara sa ganda ng bahay na kanilang pinasukan. Mula sa mamahaling mga vese, sa mga magagarang paintings na nakasabit, at sa sari-saring mamahaling gamit sa loob, nakakalulang tingnan. Grabe, sobrang ganda, sambit ni Ana habang tahimik na nakatingin si Clara sa paligid. Pagdating nila sa sala, nakaupo ang isang lalaki na sa tingin ni Clara ay nasa 70s na. Magandang umaga po, Don Alejandro, bati ni Aling Bebe sa matanda nang nakalapit siya rito. Magandang umaga rin sa'yo, Bebe. Maupo kayo, anyaya niya sa kanila. So, sila na ba ang sinasabi mong kapasok bilang katulong? Opo, Don. Ito pong isa ay pamangkin kong si Ana, at ito naman po ay ang kaibigan niyang si Sylvia. Magkasama po sila galing probinsya, paliwanag ni Aling Bebe. Ilang taon na kayo, mga iha? Tanong ng Don sa dalawa. 20 na po kami, Don. Si Clara ang sumagot. Ang babata niyo pa pala. May boyfriend na ba kayo? Tanong niya ulit. Naku, Don. Wala pa po kaming planong mag-boyfriend. Kailangan pa po kasi naming tumulong sa mga magulang namin para makapag-aral ang mga kapatid namin na naiwan sa probinsya. Mabilis na sagot ni Ana. Mabuti naman kung ganun. Ihatid mo muna sila sa magiging kwarto nila, Bebe. Tapos bumalik ka dito at may ibibigay ako sa'yo. Sige po, Don. Halika na kayong dalawa, ihahatid ko kayo sa mga kwarto nyo. Agad na nagpaalam ang dalawa sa Don bago sumunod kay Aling Bebe. Okay lang ba kayo na magkahiwalay kayo ng kwartong dalawa? Tanong ni Bebe sa mga dalaga. Okay lang po kami, Tiyang. Salamat pala, Tiyang. Parang mabait naman po si Don Alejandro. Hindi lang basta mabait yan, sobrang bait niya. Kaya magpapakabait kayo rito, ha? Opo, sabay na sagot ng dalawa habang iniwan na sila ni Aling Bebe at bumalik sa Don na naghihintay sa kanya. Sigurado ka bang mabait yung kasama ng pamangkin mo, Bebe? Seryosong tanong ng Don kay Aling Bebe. Don, nakasisiguro po ako. Palaban din yung batang yan, at siya ang inaasahan ng kanyang ina para sa pag-aaral ng kapatid niya. Wala rin kasing trabaho ang tatay niya, kundi sa construction. Kaya makakasiguro po kayong kaya niyang gawin ang ipag-utos niyo sa kanya. Mahina at seryoso ring sagot ng ginang. Maraming salamat, Bebe, na kahit wala ka na rito sa bahay, patuloy ka pa ring tumutulong sa akin. Hindi ho matatawaran ang kabutihan mo sa akin at sa pamilya ko, Don Alejandro. Kaya sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko po kayo kapag kailangan nyo ng tulong. Maraming salamat, Baby. Ibinigay ni Don Alejandro ang kanyang pasasalamat kay Aling Bebe, na kaagad namang tinanggap ng ginang dahil alam niyang hindi niya pwedeng hindi yun tanggapin. Alam niya ang ugali ng Don, kaya kinuha na niya ito. Ihanda mo na ang celebration para sa kaarawan ng aking apo sa susunod na linggo, utos ng Don sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ako na pong bahala, Don Alejandro. Sabihin niyo na lang po kung meron pa kayong idagdag, sabi ng assistant niya. Wala na. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Nakatayo si Don Alejandro sa teritoryo, habang nakatingin kay Clara na naglilinis sa may swimming pool. Simple man ang pananamit ng dalaga, ngunit lumalabas talaga ang taglay nitong ganda. Sa unang kita pa lamang niya sa dalaga, nagustuhan na niya ito para sa kanyang apo. Sakto rin ang katawan ni Clara, kaya't kapag nabihisan na mamahaling damit, magmumukha itong mayaman. Si Clara ang nakita niyang maaaring gamitin upang mapaibig ang kanyang apo, at kapag nangyari yon, ipapakasal niya kaagad ang dalawa. Pero bago yon, gusto rin niyang mapaibig ni Fernando ang dalaga. Hindi siya pumipili ng babae para sa kanyang apo. Ang nais lamang niya ay mailagay sa tahimik ang apo bago siya mawala sa mundo. Yun lamang ang gusto niya. Hoy, Day, pinapatawag ka ni Don Alejandro. Pumunta ka raw sa library niya, doon daw siya maghihintay sa'yo. Tawag ni Ana kay Sylvia. Bakit daw, Day? Iwan ko. Basta puntahan mo na lang.
Baka importante ang sasabihin niya sa'yo. Itinabi na muna ni Clara ang paglilinis sa pool at tumasok sa mansyon. Ilang araw na sila sa mansyon ng mga Aguero, at hindi naging madali para sa kanila ang mga nakaraang araw. Ang kanilang mga kasama kasi ay palaging pinag-initan sila, at hindi nila alam kung ano ang dahilan. Pagdating sa library, kumatok muna siya bago pumasok. Magandang araw po, Don. Pinapatawag mo raw po ako, magalang na tanong niya sa matanda. Maupo ka, iha, dahil may pag-usapan tayo. Kaagad na umupo si Sylvia sa kaharap na upuan at nagtanong muli. Ano po ba yung pag-usapan natin, Don? Nalaman kong ikaw na ang nagpapaaral sa kapatid mo, at tumutulong ka na rin sa magulang mo, at humanga ako sa'yo. Bihira na lang ang anak ngayon na mas unahin ang magulang at kapatid kaysa sa sariling luho. Kaya may offer ako sa iyong trabaho, at sana'y pumayag ka. Malaki ang ibabayad ko sa'yo, at dagdag ko pa yan kapag nagawa mo ang pinapagawa ko. Seryosong sabi ng matanda. Lihim na kinakabahan si Clara sa kung ano ang ipapagawa sa kanya na matanda. Ngunit hindi niya ito pinapahalata. Ano po bang ibig niyong sabihin, Don? Ano po bang ipapagawa niyo sa akin? Tanong ni Clara na may halong kaba. Gusto kong paibigin mo ang apo ko. Diretsong sagot ng matanda kay Clara. Namilog ang mata ni Clara habang nakatingin siya sa matanda. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Don, ang hirap naman po ng pinapagawa niyo. Hindi makapaniwalang sagot ni Clara. I know, pero alam kong magagawa mo ang nais ko. Bibigyan kita ng 1,000,000 kapalit lamang ng pagpayag mo, desididong sabi ng matanda. Mas lalo pang namilog ang mata ni Clara sa alok na iyon. Don, mahirap po talagang pinapagawa niyo, at hindi ko po matatanggap ang alok niyo. Pasensya na po, magalang na sagot ng dalaga. Okay, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip. Pag-isipan mo ang alok ko, Clara. Malaking tulong na sa magulang mo ang matatanggap mo mula sa akin kapag pumayag ka. Salamat po, Don. Pag-iisipan ko po muna ang inaalok niyo. Sige po, maiwan ko na po kayo. Tumalikod si Clara upang umalis. Ngunit bago pa man niya binuksan ang pinto, nagsalita ulit ang matanda. Wala sanang makaalam sa gusto kong ipagawa sa'yo. Iha, mahinahon na sabi ng Don. Makakaasa po kayo, Don. Lumabas si Clara ng library, dumiretso sa kanyang kwarto, at kaagad na ibinagsak ang katawan sa hindi gaanong malambot na kama. Ano bang meron sa apo ng Don? Bakit niya gustong paibigin ko ito? Magugustuhan ba ako noon? Sino ba naman ako para magustuhan ang apo ng Don? Tanong ni Clara sa sarili. Hirap, 1,000,000 ang kapali. Malaking pera na yun. Kahit ilang taon pa akong magtrabaho dito, hindi ako makakakuha ng ganoong halaga. Pero ang hirap naman kasi ng kondisyon na yon. Hay, nakakasakit naman ng ulo, mahinang sabi ni Clara sa sarili. Ba't ganyan ang mukha mo? Para kang may problema, agad na tanong ni Ana nang makabalik si Clara. Wala, simpleng sagot ni Clara. Anong wala? Tingnan mo nga yang itsura mo. May nangyari ba? Anong sinabi niya sa'yo? May kasalanan ka ba sa kanya, kaya ka pinatawag? Sunod-sunod na tanong ni Ana. Hinay-hinay naman, Day. Isa-isahin mo lang ang tanong mo, dami mong tanong. Walang sinabi. May tinanong lang siya sa akin, yun lang. Pero may itatanong ako sa'yo, Day. Ano naman yun? Kaagad na sagot ni Ana. Maganda ba ako? Tanong ni Clara, na tila may panghihigbi sa kanyang tinik. Sino? Kailan pa? Excited na tanong ni Ana. Tumigil ka nga. Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinabing may nagsabi sa akin, mabilis na sagot ni Clara. Napaismid si Ana sa sagot ng kaibigan. Hay, akala ko naman may nagsabi na sayo. Pero sa tanong mo kung maganda ka ba? Naman, maganda ka, syempre. Lalo na kapag nakaayos ka. Nagmana ka kasi sa nanay mo, maganda, nakangiting sabi ni Ana. Napabuntong hininga na lang si Clara. Totoong nagmana siya sa kanyang ina, kaya naman siya maganda. Gusto niya lang talagang marinig sa iba ang kanina pa niyang tinatanong sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw at naging linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Don Alejandro. Walang trabaho ang lahat ng katulong ng Don. Dahil cater naman ang naghanda ng lahat ng pagkain, kaya pinayagan niya ang mga katulong niya na kay Ana. Hindi man kumbinsido ang kaibigan, ay binaliwala na lamang niya yon. Ano, hindi ka ba pupunta sa birthday ng lolo mo? Tanong ni Carlos kay Fernando, habang nasa sala sila. Dumalaw kasi si Carlos sa kaibigan niya. Ano naman ang gagawin ko doon? Alam kong pupunta din doon ang pinsan ko. Huwag mong sabihin na papatalo ka na sa pinsan mo. Baka totohanin ang lolo mong sinasabi niya. Kilala mo naman yun.
Alam kong hindi niya basta ipagkakatiwala sa ibang kumpanya na pinaghirapan niya, kaya kampante ako na hindi niya ibibigay kay Mri ang posisyon ko sa kumpanya. Nagkibit balikat na lang si Carlos dahil alam niyang walang makakapagpaalala. Tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Nakakahiya, saway ni Clara kay Ana. Kaagad naman na tumahimik si Ana, pero kumakaway siya sa lalaking nakangiti sa kanya. Naiiling na nakatingin si Clara kay Ana. Inilibot niya ang paningin sa loob ng venue. Sobrang ganda kasi ng decoration sa loob, at talagang mapapahanga ka na lang sa nakikita mo. Nagumpisa na ang party, pero hindi pa rin dumarating si Fernando sa naturang party. Habang nakikipag-usap si Ana doon sa lalaking nakangiti sa kanya, si Clara naman ay naisipan na lang na lumabas muna. Hindi naman kasi siya sanay sa ganung klaseng party. At hindi rin niya alam kung bakit pa siya pumayag na magsuot ng damit na ibinigay ng Don sa kanya, gayong hindi pa naman siya pumapayag. Habang naglalakad-lakad siya, ay bigla na lang tumunog ang cellphone ni Clara, na kaagad naman niyang sinagot. Nay, napatawag ho kayo, nagtatakang tanong niya sa ina. Anak, pasensya na kung naistorbo kita, ha? Si tatay mo kasi, nasa ospital. Dinala namin kanina, dahil nahulog doon sa ginagawa nilang building po. Bakit po? Kamusta na po si tatay? Okay na po ba siya? Tarantang sabi ni Clara. Anak, kailangang maoperahan kaagad ang tatay mo, pero kailangan ko na malaking halaga para mapaoperahan siya. Ano ba naman to, anak? Umiyak na sabi ng kanyang ina. Magkano ho bang kailangan na pera? Nay, 100,000 ang hinihingi ng doktor, Ana. At pag hindi na operahan kaagad ang tatay mo ay maaari siyang mawala sa atin, sagot ng kanyang ina. Napayak din si Clara sa kabilang linya. Nay, ang laki naman pong halaga yan. Saan ho ba tayo kukuha ng pera para pang paopera kay tatay? Anong gagawin natin? Umiiyak na sabi ni Clara. Hindi ko rin alam, Ana. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera. Kahit ibenta ko pang lupa natin sa probinsya namin, hindi ito aabot ng 100,000. Napasandal na lang si Clara sa peder, matapos makausap ang kanyang ina. Hindi siya mapakali lalo pat nasa kritikal ang buhay ng kanyang tatay. Habang sa loob ng party ay dumating si Fernando, kasama ang kaibigan niyang si Carlos. Opo, I'm glad to see you here. Akala ko hindi ka na darating. Hello, Carlos. Mabuti naman at sinamahan mo itong kaibigan mo rito, nakangiting ani na matanda. Wala rin naman po akong trabaho ngayon, sir, kaya sumama na lang ako sa kanya. Happy birthday nga po pala, nakangiting bati ni Carlos sa matanda. Thank you, iho. Oh, sige na, maupo na kayo. Kaagad na umupo ang magkaibigan habang ang matanda ay inililibot niya ang mata para hanapin si Clara, pero hindi niya ito makita. Hoy, saan ka galing? Tanong kaagad ni Ana nang makabalik sa loob si Clara. Day, kailangan ko ng malaking halaga. Nasa ospital si tatay, kailangan siyang maoperahan kaagad. Umiiyak na sabi ni Clara sa kaibigan niya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Kinakabahan ding tanong ni Ana. Nahulog daw sa construction na pinagtatrabahuhan niya. Oh my goodness. Ano, kamusta na siya? Malala ba kalagayan niya? Day, kailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya. Saan ka naman kukuha ng malaking halaga? Wala pa nga tayong 1 buwan dito sa trabaho natin. Lalo pang napaiyak si Clara sa narinig mula sa kaibigan. Pero nang maalala ang alok ng Don, ay biglang napaisip si Clara. Sandali lang, Day. Babalikan kita. May kakausapin lang ako. Mabilis na umalis si Clara sa party. Pero sa pagmamadali niya, ay nasagi niya ang isang tao, na hindi niya napansin sa pagmamadali niya, kaya nabitawan nito ang hawak niyang baso. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo at nagmamadali lang po kasi ako. Pasensya na po ulit. Paulit-ulit na humingi ng pasensya si Clara sa lalaki. Nang hindi nagsalita ang lalaki, ay lihim na kinabahan si Clara. Nagangat siya ng tingin para makita ang lalaki. Pero parang mali yata ang ginawa niyang yon, dahil nakatingin din pala sa kanya ang lalaking nasagi niya. Mula sa kinaroroonan ng Don, ay kita niya ang pagkakabangga ni Clara sa apo niya. Alam niyang hindi yun sinasadya ng dalaga, at ang nagustuhan niya ay ang reaksyon ng apo niya nang masilayan ang mukha ng dalaga. Nakatitig lang kasi si Fernando kay Clara habang nagsasalita ito. Sir, pasensya na po talaga hindi. Miss, okay lang. Sige na, umalis ka na. Alam naman namin na hindi mo yun sinasadya. Nakahinga ng maluwag si Clara nang magsalita ang kasama ng lalaking nabangga niya. Salamat po, sir. Umalis na si Clara sa harap nila Carlos at Fernando, pero ang mata ni Fernando ay nakasunod sa papalayong dalaga.
Who is she? Saka palang nakapagsalita si Fernando. Bakit hindi mo siya tinanong kanina? Ngayon ka pa magtatanong, wala na yung tao, nakangiting sabi ni Carlos. Idiot, mahina nitong sabi na nagpatawa lang kay Carlos. Bra. Parang interesado ka yata sa babaeng yun. Maganda siya, ba? Aminin mo, nagagandahan ka rin sa kanya. Tukso ni Carlos sa kaibigan niya. May sinabi ba ako na maganda siya? Nagtanong lang ako. Ang tanga kasi, hindi tumitingin sa dinadaanan niya. Bumalik na sa inuupuan nila sila Carlos at Fernando, habang ang matandang nakamasid sa kanila ay napangiti na rin. Matapos makapagbihis ay bumalik si Clara sa kinaroroonan ng party at tumulong doon sa mga kasama niyang nagsibihis na rin. Balak din kasi niyang kausapin ang Don para tanggapin ang alok nito. Wala siyang unang hinanap kung hindi ang Don. Buti na lang at umalis na ang kausap nito. Excuse me po, Don. Pwede po ba kitang makausap saglit? Magalang na tanong ni Clara sa Don. Naman, iha. Ano ba yon? Dinala ng Don si Clara sa mesa niya at doon ito kinausap. Tinatanggap ko na pong alok niyong trabaho sa akin. Mahinang ani ni Clara at nahihiya pa siya sa amo niya. Oh, really? Ano naman ang dahilan at biglang nagbago ang isip mo? Tanong din ng Don. Nasa ospital po kasi ang tatay at kailangan niyang maoperahan kaagad. Pero wala kaming pera na pampaopera sa kanya. Okay, sabihin mo lang sa akin kung saang ospital ang tatay mo at ako nang bahala sa kanya. Nakangiting ani ng Don. Hindi naman nagdalawang isip si Clara na sabihin kay Don Alejandro kung nasaan ngayon ang ama niya. Sa tingin ko kakilala ng lolo mo, yung babaeng nakabangga sa'yo kanina. Kasi tingnan mo, nakangiti pang Don habang kausap niya yung babae. Sayang at hindi natin nakuhang namin niya, si Fernando. Nakatingin lang din sa lolo niya, ay nagtataka kung bakit panay ang ngiti nito sa babae. Alam niyang walang ibig sabihin ang ngiti na yon, pero bakit parang naiinis siya? What the heck? Mura ni Fernando sa isip niya. Aminado siyang magandang babae, at unang pagkakataon na pumuri siya ng babae. Wala naman kasi sa bokabularyo niya na tumingin sa mga babae. Pero iba ang babaeng kaharap niya kanina. Parang inosente pa ito pagdating sa lalaki. At yun ang alamin niya. Nakita mo na siya, iha, dahil siya yung laking nakabanggaan mo kanina, nakangiting sabi ng matanda. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Clara, dahil sa narinig. Siya ang sinasabi ko sa'yo na paibigin mo, at para makasigurado ako na magtatagumpay tayo, ipapasok kita bilang personal assistant niya sa kumpanya. Hindi na pumalag pa si Clara sa gusto na matanda, dahil may kapalit naman ang pagpayag niya sa trabaho na yon. Lumipas ang mga araw mula nang magkita si Sylvia at Fernando ay pinalipas muna ni Don Alejandro ang linggo bago niya ipinasok sa kumpanya si Clara. Napaopera na ni Clara ang tatay niya at ang malaking halaga na natira ay ibinigay niya sa kanyang ina para makapagpatayo ito ng maliit na negosyo sa probinsya nila. Nagtataka man ang ina kung saan siya nakakuha ng pera ay hindi na lang ito nangungulit pa dahil sinigurado naman niya sa ina na wala siyang ginagawang masama. Kasabay ng pagbalik ni Sylvia sa mansyon ng mga Aguero, ang pagpasok din niya sa kumpanya, kung saan ay si Fernando ang C. What? Who told you na kailangan ko ng assistant? I never hired you, galit na sabi ni Fernando kay Clara. I'm so sorry po, sir. Pero wala na po kayong magagawa dahil hindi naman po kayo nagbibigay ng sahod sa akin kung hindi si Don Alejandro po. Inilapag ni Clara sa ibang mesa ang dala niyang bag at tinalikuran ang lalaki sa lamesa nito. Galit ang namutawi sa katauhan ni Fernando, na pangunahan na naman siya ng kanyang lolo, at yun ang hindi niya nagustuhan. Tahimik lang si Clara habang may ginagawa at nang matapos siya, ay lumapis siya kay Fernando na hindi pa rin maipinta ang mukha. Gusto niyo po ng kape, sir? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape, mahinahon na tanong ni Clara. Kaagad natigilan si Fernando sa boses ng assistant daw niya. Parang narinig na niya ito, pero hindi niya matandaan kung saan. I don't need you here so stop acting like a real personal assistant. Seryosong sabi ni Fernando sa babae. Kaagad na nilamig si Clara sa boses ni Fernando. Hindi niya kasi alam na ganun, pala kalamig makitungo ang lalaki sa mga taong nasa paligid niya. Naisipan na niyang sumuko, pero sa tuwing maalala niya ang kalagayan ng tatay niya ngayon, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob, para paamuhin, at para mapaibig niya ang aroganteng si. Masarap po akong magtimpla ng kape, sir. Ako rin po kasi nagtitimpla ng kape sa amin tuwing nagkakape kami. Mahinahon at nakangiting sabi ni Clara sa binata. Kaagad na sinamaan ng tingin ni Fernando si Clara. Pero parang wala lang ito sa dalaga. Huwag niyo ho akong samaan ng tingin, hindi mo po ako madadala diyan.
Naglakad si Clara patungo sa mesa niya at may kinuha doon. Huwag kang mag-alala, trabaho lang naman ang pinunta ko rito. Wala nang iba pa. Mahinahon na sabi ni Clara. What? Alam kong iniisip mo, Emar Aguero. Don't worry, wala akong intensyon na iba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pangangatwiran ni Clara sa binata. Hindi alam ni Clara kung saan niya nakuha ang kakapalan ng mukha niya para labanan ang namumuong takot sa dibdib niya. Alam niyang hindi siya natatandaan ng binata saka ngayon niya lang din ito natitigan ng husto. Kung iba sigurong naging assistant nito, baka naiihi na ito sa kilig dahil sa gwapong si. Alam niyang may paghanga siya sa binata, pero hanggang doon lang yon. Kung meron man siyang dapat isipin, yun ay ang kanyang trabaho para mabayaran ang kabutihan ng Don sa kanya. Pagtatrabahuhan niya ang perang ibinayad sa kanya, dahil kung hindi dahil doon ay wala na sana ang ama niya ngayon. Natapos ang hapon ni Clara sa opisina na walang magandang nangyayari. Ang hirap palang magpanggap na parang wala lang kahit ang totoo, ay gusto mo nang sumuko. Hay, kaya mo yan, Clara, ikaw pa, pagpapalakas ni Clara sa sarili niya. Nagkahiwalay na sila ni Ana ng trabaho. Nakatira na kasi siya sa isang apartment, mula nang tanggapin niya ang alok ng Don. Doon na siya tumira. Dahil sa pagod ay nakalimutan na ni Clara ang magluto ng pagkain niya. Nakatulog na siya habang nag-iisip kung ano na naman ang mangyayari bukas. Kinabukasan sa opisina ay nauna pang dumating si Clara, at dahil wala pa naman ang boss niya, ay nilinis na muna niya ang mesa ng boss niya. Pati ang basura nitong mga papel ay kinuha niya na rin. Pagdating ni Fernando sa opisina niya, ay naiba na ang ayos sa mga gamit niya. Pati ang basura niya ay wala na roon. Nasa ayos ang lahat ng gamit niya sa mesa. Umupo siya sa kanyang chair, habang nag-umpisang magtrabaho. Pagbalik ni Clara mula sa loob ng opisina, ay nandoon na si Fernando. Nakatutok na kaagad ito sa laptop niya. Good morning, sir. Magalang nabati ni Clara sa binatang boss, pero ni kahit lingon ay hindi ginawa ng binata sa kanya. Sir, wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Clara sa binata, habang nakatutok ito sa laptop niya. Kaagad na napatingin si Fernando sa dalaga nang silipin siya nito, para lang mapansin niya. What are you doing? Seryosong tanong ng binata sa dalaga. Tinatanong ko po kung may ipag-uutos kayo. Bakit, bawal po ba? If I have work, don't disturb me. Naiintindihan mo. O baka naman hindi ka nakakaintindi, blankong sabi ni Fernando sa dalaga. Kaagad naman na napalunok sa sarili niyang laway si Clara, nang makita ang galit sa mga mata ni Fernando. Leave me alone or else. Hindi na naituloy pa ang dapat na sabihin ni Fernando, nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Oh, sorry. May bisita ka pala, nakangiting sabi ni Carlos, pero nang lumingon si Clara sa kanya, ay kaagad na namukhaan niya ang dalaga. Wait, miss. Kilala kita. Dito ka pala nagtatrabaho, gulat na tanong ni Carlos. Wow, bro. Kailan ka ba naglihim sa akin, ha? May pagalit-galit ka pang nalalaman. Yun pala dito pala siya nagtatrabaho, maanghang na sabi ni Carlos. Patay na, mahinang bulong ni Clara sa sarili niya. You know her, bro. Naman. Di ba, miss? Ikaw yung nakabangga kay Fernando doon sa birthday ng lolo niya. Kaagad na napapikit si Clara, dahil sa sinabi ng kaibigan ni Fernando. Saka palang naalala ni Fernando, kung saan nga ba niya narinig ang boses ng babae. So ikaw pala yon. Kilala mo na pala ako bago ka pumasok rito. Walang nagawa si Clara, kung hindi aminin na lang nakilala nga niya ang lalaki. Anong plano niyo ni Lolo? Kaagad na hinaklit ni Fernando ang kamay ng dalaga nang sumalubong ang pagdududa niya sa dalaga. Tell me, anong plano ni Lolo? Bakit kanya pinapasok rito? Galit na sabi ni Fernando. Sir, bitawan niyo ho ang kamay ko. Nasasaktan po ako, naiyak na sabi ni Clara. Masakit kasi ang pagkakahawak ni Fernando sa kamay niya. Bro, nasasaktan na yung babae. Oh, babae yan. Wala yang laban sa laki ng katawan mo. Saway ni Carlos sa kaibigan niya. No. Not unless she tells me kung anong plano ni Lolo. Bakit siya pinapasok dito bilang personal assistant ko? Masasaktan talaga siya sa akin. Galit na sabi ni Fernando. Now, answer my question. Anong plano nyo? Anong plano mo? Bakit ka pumasok bilang personal assistant ko ngayong hindi naman ako nag-hire ng personal assistant? Wala. Wala kaming plano katulad ng iniisip mo. Inapasok niya ako dito, dahil ako ang may gusto na pumasok sa trabaho. Ako ang lumapit sa kanya, para magkaroon ng trabaho, dahil may utang ako sa kanya. Utang ko sa kanya ang ikalawang buhay ng tatay ko, dahil kung wala siya, wala na ngayon ang tatay ko. Siya ang dahilan kung bakit meron pa ako ngayong ama. Ano?
Masaya ka na ba? Tumulo sa harapan ni Fernando ang mga luha ni Clara na siyang dahilan kung bakit nabitawan niya ang kamay ng dalaga, habang naiiling naman si Carlos na nakatingin sa kaibigan niya. First time mong manakit ng tao, at babae pa talaga, bro. Babae yun. Kahit anong gawin mo roon, walang laban yun. Sa sobrang duda mo sa iyong lolo, nakagawa ka na ng hindi maganda. Pwede ba, huminahon ka? Easy ka lang, okay. Hindi mo kailangang manakit at magali sa kanya, dahil nagbabayad lang siya ng utang sa lolo mo. Mahabang litanya ni Carlos kay Fernando. Naghihinala na po siya. Hindi ko po alam kung matatagalan ko ba siya, baka saktan lang po niya ako ulit. Tila nagsusumbong na sabi ni Clara sa Don. Don't worry, iha. Kakausapin ko siya tungkol rito. Hindi po. Huwag niyo pong gawin yan. Mas lalong magagalit siya sa akin kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Pigil na sabi ni Clara sa balak ng Don. Okay, ikaw ang masusunod, iha. Pero pwede bang magstay ka na lang ng isang buwan sa kumpanya? Kahit yun lang ang maging kapalis sa naitulong ko sa'yo. Mas lalong napaluha si Clara dahil sa sinabi ng Don sa kanya. Sobrang bait nito sa kanya, kabaitan na hindi niya kayang bayaran ng anumang halaga. Pinahid niya muna ang luha niya saka siya tumango sa sinabi ng Don. Para po sa kabaitan niyo sa akin, sige po, papayag po ako, nakangiti niyang sabi sa matanda. Maraming salamat, iha. Sobrang bait mo kaya ako humahanga sa'yo, dahil lahat ay gagawin mo para sa pamilya mo. Salamat po, Don, hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige, iha, mag-iingat ka. Tumango lang si Clara at lumabas na sa opisina ng Don. Pumasok uli sa opisina, kinabukasan si Clara, para gampanan ang trabaho niya. Tulad ng dati ay wala pa si Fernando. 9 oras na nang dumating si Fernando sa opisina niya. Nag-aalangan pa siya kung ibibigay pa niya ang hawak niyang bulaklak kay Clara. Kaagad na napatingin siya sa upuan ng dalaga, kung saan ito palaging nakaupo. Gusto niyang humingi ng sorry dito, dahil sa nagawa niyang pananakit rito. Naalala pa niya ang pagtulo ng luha nito kagabi. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naawa rito, nang makita niya itong nasasaktan. Pagbalik ni Clara sa inuupuan niya, ay may bulaklak na sa kanyang mesa. Kaagad na napatingin siya kay Fernando na nasa kabilang mesa. Nakatutok lang ito sa binabasa niya, at hindi siya binigyan ng pansin. Nang kunin niya ang nakapalaman note ay nagulat si Clara sa nabasa niya. Sorry, yun lang ang nakalagay sa note. Alam niyang galing kay Fernando, yon, dahil may pangalan naman niyang nakalagay. Lihim na napangiti si Clara habang hawak ang bulaklak. Hindi alam ni Fernando kung anong reaksyon ng dalaga sa bulaklak na nilagay niya sa mesa nito. Nakatalikod kasi sa kanyang dalaga, kaya hindi niya kita ang reaksyon nito. Kahit papaano ay nabawasan ang guilt niya sa kanyang ginawa rito. Matapos ilagay sa isang flower vase ang bulaklak, ay bumalik na si Clara sa trabaho niya. Dumating na ang tanghali, wala pa ring awat sa pagtatrabaho si Fernando, habang si Clara naman ay nanghihingi na ng kanin ang tiyan niya. Lumabas ng opisina si Clara at bumili ng pagkain niya. Bumili na rin siya ng pagkain para kay Fernando. Hindi niya alam kung anong gusto nitong ulam, kaya minabuti niyang bumili na lang din na mamahalin na ulam para dito. Di bale sa kanya gumastos siya na malaki, basta makakain lang ang boss niya, na walang ibang ginawa, kung hindi ang humarap sa laptop niya. Kumain po muna kayo, sir, ibinili ko po kayo ng pagkain. Kaagad naman na napatingin si Fernando, sa dalagang isa-isang nilalapag ang pagkain na dala sa isang tray. Thank you, mahina pero dinig nito ang pasasalamat niya sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Clara sa narinig mula sa binata. Unang pagkakataon na nagpasalamat ito sa kanya. You're welcome po, sir. Ikinuha niya ng tubig ang amo at nilagay sa mesa nito, sa kanya ito iniwan at pumunta sa kanyang mesa. Where are you going? Kaagad na napatigil sa paghakbang si Clara nang marinig ang sinabi ng amo. Kakain lang po ako down sa mesa ko. Sir, may ipag-utos po ba kayo? Magalang niyang tanong rito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Fernando, sa dalaga nang harapin siya nito. Sumabay ka na sa akin, alam kong gutom ka na rin. Simpleng sabi nito. Ay naku, hindi po, sir. Doon na lang po ako sa mesa. No, you join me to eat here, or I'll fire you. Mamili ka na lang sa dalawa, seryosong sabi ng binata. Walang nagawa ang dalaga, kung hindi ang samahan si Fernando sa pagkain. Naiilang man siya sa binata ay wala siyang magawa, kung hindi ang pagbigyan nito sa gusto niya. Baka totohanin pa nito ang sinabi sa kanya. Nakapag-promise pa naman siya sa Don na aabot pa siya roon ng isang buwan. Tahimik lang na kumain ang dalawa ng basagin ni Fernando, ang katahimikan nila. I'm sorry about what happened yesterday. Hinging tawad niya sa dalaga.
Hindi makapaniwalang nakatingin si Clara sa binata nang humingi ito ng sorry sa kanya. It's okay lang po, sir. Wala na po yon. Simple pa siyang ngumiti sa binata bago tumuloy sa pagkain. Tahimik na pinakiramdaman ni Fernando ang dalaga sa kapalang din niya, natitigan ang magandang mukha ng assistant niya. At tulad nga ng sabi ni Carlos, ay maganda ito pag malapitan. Nang mapansin na pasulyap-sulyap si Fernando, kay Sylvia, ay mabilis na tinapos ng dalaga ang pagkain niya, para makaalis na sa harap ng amo niya. Sa nagdaan pang mga araw, ay unti-unti nang nagkakamabutihan. Unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Nakangiting tukso ni Carlos sa kaibigan niya nang makita ang porma nito. Nakasuot lang kasi ng simpleng shirt at maong pants si Fernando, at nakasombrero pa ito ng Nike, kaya lalong napailing si Carlos. What the heck man? Ati ako mababakla sa'yo. Grabe. Hindi makapaniwalang sabi ni Carlos. Such an idiot. Mahinang sabi ni Fernando, pero dinig ni Carlos at tinawanan lang siya nito. Matapos mag-ayos ay umalis na rin si Fernando. I need to go, dadaanan ko pa siya sa apartment niya. Good luck, sana sagutin ka kaagad, natatawang biling kaibigan ni Fernando sa kanya. Naiiling na pumasok sa kanyang kotse si Fernando, at pinuntahan na ang dalaga. Nakailang ayos na si Clara sa mahaba niyang buhok, at hindi mapakaling nakatingin sa salamin, habang tinitingnan ang sarili niya. Day, baka mabasag na yang salamin sa kakaikot mo diyan. Alam mo, para kang timang diyan, maayos na yung buhok mo, hindi mo pa rin nagugustuhan. Oh my Day, ang ganda-ganda mo na nga eh. Hindi mo na nga kailangan pang magpaganda ng bongga. Baka nakalimutan mong binabayaran ka lang ni Don Alejandro para paibigin ang apo niya. At pag napaibig mo ng apo niya, ano na, iiwan mo na siya. Alam mo, hindi ko magets kung ano ba talagang purpose ng Don kung bakit niya to pinapagawa sa'yo. Naguguluhan si Ana sa kung ano ba ang pinasok ng kaibigan niya. Pero hindi niya ito masisi, dahil kahit siya rin naman siguro ang nasa kalagayan ng kaibigan, ay gagawin din niyang lahat, para sa pamilya niya lalo na't sa tatay niyang nag-aagaw buhay na. Napatigil si Sylvia sa ginagawa, dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Bigla siyang nalungkot nang maisip na matapos siyang magtagumpay, ay saka pa lang niya iiwan ng binata. Hindi ko rin alam, Deye. Ang alam ko lang ay paiibigin siya. Yun lang ang alam ko at yun lang ang trabaho ko. Malungkot na sabi ni Clara, dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niyang mahal na niya ang lalaki. At una siyang masasaktan pag kailangan na niyang iwan ang lalaki. Pero ano bang magagawa niya kung ang trabaho lang niya ay ang paibigin nito, at hindi kasali doon ang kailangan din niyang mahalin ang lalaki. Hindi pa tapos mag-usap ang magkaibigan nang may magbusina na sa labas. At alam niyang si Fernando na yon. Paano, mauna na ako sa'yo, ha? Ikaw na munang bahala dito sa apartment, Day. May pagkain diyan sa ref. May ulam din diyan kung gusto mong magluto. Okay na, sige na, tupi na dahil inaantay ka na niya. Pagtataboy ni Ana sa kaibigan niya. Paglabas ni Sylvia's apartment ay natanaw kaagad niya ang magarang sasakyan na naghihintay sa kanya. Bumaba mula roon si Fernando at sumandal sa kanyang sasakyan na animoy nagmumodel ng kotse. Nagsumigaw sa kagwapuhan ng binata dahil sa suot nitong simpleng shirt at maong na pantalon na humapit sa kanya. Nakasuot din siya ng Nike na sombrero habang may shedes pa itong suot. Kaagad na nahiya si Clara sa sarili niya. Pakiramdam niya hindi niya deserve na makasama sa isang dete ang katulad ni Fernando na sobrang yaman. Sabay nang sabi ng dalawa, kaya sabay na napangiti si Fernando nang magkasabay silang bumati ni Clara sa isa't isa. Let's go. Pinagbuksan ni Fernando ng sasakyan si Clara sa front seat. Siya lang kasi ang nag-drive, dahil gusto niyang masolo ang dalaga. Nahihiya namang pumasok si Clara sa sasakyan nang pagbuksan siya ni Fernando ng pinto. Dinala ni Fernando sa isang kondo si Clara, kung saan ay pagmamay-ari niya ito. Kaninong kondo po ito, sir? Mahinang tanong ni Clara habang nakatingin sa paligid. This is MY Kondo. Bagong bili ko lang ito noong nakaraang buwan lang. Sagot niya sa dalaga. Hinila ni Fernando si Clara sa kamay. Ramdam niyang natigilan ng dalaga sa ginawa niya. Pero hindi niya ito hinayaan pang makawala sa pagkakahawak niya. Umakyat sila sa taas kung saan sila nag-date. Pagpasok nila sa isang pinto ay sinalubong sila ng napakalamig na simoy ng hangin. Hindi napigilan ni Clara na hindi mapawaw sa ganda ng view na makikita mula sa taas ng kondo. At lalo pa siyang napawaw nang mapansin ang arrangement sa buong rooftop. You like here? Maganda ba? Sinadya kong dito tayo magdedete para iwas sa disturbo at masolo kita ngayong gabi. Pag-amin ni Fernando. Hindi naman mapigilan ni Clara na hindi kiligin sa narinig mula sa lalaki. Ipinaghila siya ni Fernando ng upuan para makaupo siya
habang tanaw nila ang nag-ilaw ang mga building sa baba. I'm sorry kung hindi masyado maganda dito. Ito lang kasi ang lugar na naisip ko na magiging safe tayo, mahinahong sabi ni Fernando sa dalaga. Gusto na lang matunaw ni Clara, dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit parang may nagtatakbuhang mga kabayo sa dibdib niya sa lakas ng kabog nito. Alam mo bang first time kong makipagdate ng babae? Sa dami ng trabaho ko sa opisina, hindi ko nabigyan ng pansin na kailangan ko rin pala ng babae sa buhay ko. At alam mo ba, ikaw lang ang unang babae na niyaya akong lumabas. Pag-amin ni Fernando sa dalaga. Ikaw, may naging boyfriend ka na ba? Dahil kung handa kong agawin ka sa kanya mapasakin ka lang. Seryosong sabi nito na nagpanganga kay Clara. Ano po, sir? Hindi makapaniwala ang sabi ni Clara. I know you know what I mean. I'm in love with you. I didn't know kung kailan, kung paano nangyari, pero naramdaman ko na lang na mahal na kita. Pagtatapat ni Fernando sa totoong nararamdaman niya para kay Clara. Tumalon sa tuwa ang puso ni Clara dahil sa saya na nararamdaman niya. Nakalimutan niya saglit ang trabaho niya na paibigin lang ang lalaki. Ang totoo niyan, mahal na rin kita kaya hindi ko napatatagalin pa. Sinasagot na kita, nakangiting sabi ni Clara. Nakangiti habang niyakap ni Fernando. Natigilan man si Clara sa ginawa nito, ay pinabayaan na lang niya ito, at yumakap na rin siya dito. Dama niya ang tibok ng puso ni Fernando, at napapikit pa siya nang halikan siya nito sa noo at sa ulo niya. Thank you. Thank you at dumating ka sa buhay ko. Halos pabulong na lang nasabi ng binata, habang yakap pa rin siya nito. Mula ng gabing sinagot ni Clara si Fernando, ay walang araw na hindi magkasama ang dalawa. Kumakain sa labas, namamasyal sa park, at kumakain sa mga turo-turo ng mga pagkain, ay nasubukan na rin nila. Ano, masarap ba? Nakangiting tanong ni Clara sa binata, habang sinusubuan niya ito ng niluto niyang adobo. Nginuya ni Fernando ang isinubo ni Clara sabay iling niya. Hindi masarap, seryoso niyang sabi, kaya't agad na nawala ang ngiti sa labi ni Clara. Hindi siya masarap dahil sobrang sarap ng niluto mo, nakangiti na niyang sabi sa nobya. Kaagad na napalingon si Clara, dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Talaga ba? Masarap? Sigurado ka? Paninigurado ni Clara sa sinabi nito. Yup. Kailan pa ako nagsinungaling sa mahal ko? Nakangiting sabi ni Fernando, habang nakayakap sa likod ng nobya na nagluluto ng hapunan nila. Masayang pinagsaluhan nila ang nilutong hapunan ni Clara, para sa kanilang dalawa. Halos hindi sila magkahiwalay, kahit na kumakain, dahil palaging si Fernando ang nasusunod. Ayaw niyang malayo ng upuan si Clara sa kanya, kaya ang ending ay panay ang pasubo niya sa dalaga na animoy batang gustong pakainin siya ng kanyang ina. Matapos nilang kumain ay pareho silang nakaupo sa sofa, habang nanonood ng movie. Love, pag nagkahiwalay tayo, anong gagawin mo? Mahina pero sakto lang na marinig ng binata. Don't say that. Hindi tayo maghihiwalay kaya huwag mong sabihin yan. Napabuntong hininga si Clara, habang nakayakap kay Fernando sa upuan. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa isang araw. Thank you, ito na ang kabuuan ng bayad ko sa'yo. Ibinigay na matandang Don ang sobre kay Clara, pero nag-aalangan si Clara na tanggapin yon. Hindi ko na po matatanggap yan, Don. Tama na po yung ibinigay mo sa akin. Sobra-sobra na nga po yun. Tanggi ng dalaga kay Don Alejandro. No, iha, tanggapin mo na ito. Hindi ito bayad sa'yo. Pasasalamat ito na nagtagumpay ka para paibigin si Fernando. What did you say? Na binayaran mo siya para paibigin ako. Galit na sabi ni Fernando, kaya parehong natigilan si Don Alejandro at Sylvia sa biglang pagdating ni Fernando. Love, mahinang bigkas ni Clara. Answer my question. Binayaran ka lang ba ni Lolo para paibigin ako? Baka sa boses ni Fernando ang panginginig at gali. Binayaran niya lang ako para paibigin ka. Pero hindi ko yun ginawa dahil binayaran lang ako ng lolo mo. Ginawa ko yun dahil mahal kitang totoo. Mahal kita, Fernando, umiyak na sabi ni Clara. No, you didn't love me. Era lang ang minahal mo at hindi ako. Gold digger ka, galit na sabi ni Fernando sa dalaga. Mabilis na lumapat sa mukha ni Fernando ang kamay ni Clara, at kaagad na naman humawak doon sa lakas ng sampal ng dalaga. Masama kaagad ang tingin na ipinukol ni Fernando kay Clara, pero bale wala lang ito sa dalaga. Wala kang karapatan na tawagin akong gold digger. Dahil kahit kailan hindi ako magiging gold digger. Kung may nakuha man akong pera sa lolo mo, inaghirapan ko yun. Kahit mahirap lang kami, hindi kami tinuruan ng magulang namin para manloko ng kapwa namin. At ano sa tingin mong ginawa mo, ha? Hindi ka ba nanloko? Ano bang tawag mo sa ginawa mo, ha?
Hindi kita niloko. Kahit kailan hindi kita niloko, dahil totoong mahal kita. Mula pa noon hanggang ngayon, mahal na mahal kita kaya ako pumayag sa alok ng lolo mo. Hindi lang dahil kay tatay kung hindi dahil din sa'yo, umiyak na sabi ni Clara. Dahil noon pa kita mahal. Sa tuwing nakikita kita sa tea, ay masaya na ako. Pero ni minsan, hindi ko hinangad na mapalapit sa'yo, dahil kontento na ako sa tea lang kitang makikita. Nagkataon lang na dito ako na masukan sa mansyon ng lolo mo, para maging isang katulong, para may maipadala ako sa magulang ko. I'm sorry kung nasaktan man kita, pero totoong mahal kita. Walang halong kagpapanggap ang nararamdaman ko sa'yo. Pero siguro nga hanggang dito na lang tayo. Hindi talaga akong babaeng para sa'yo, dahil ulap ka at lupa lang ako. Malayo agwat nating dalawa sa katayuan sa buhay. Kung nasasaktan ka man, mas nasasaktan ako, dahil una palang mahal na kita. Pinahid ni Clara ang luha niya sa kabinitbit ang dala niyang bag. What now? Masaya ka na sa pinagagawa mo, galit na sabi ni Fernando. Umalis sa mansyon ng mga Aguero si Fernando, at doon ito dumiretso sa kondo, kung nasaan nandoon ang masasayang alaala nila ni Sylvia. Bro, ano ba yung pinaggagawa mo? Balak mo ba talagang siraan ang sarili mo? Hindi lang siya babae sa mundo. Marami pang iba diyan. I love her so much. Mahal mo pero sinaktan mo. Akalain mo ba namang sabihan mo siya ng gold digger? Kahit ang lolo mo naman palang nag-utos. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya sundan sa kanila, kaya naman nagmumukmok ka diyan? Ba't di mo siya habulin? Mahal ka rin naman niya, hindi ba? I don't know kung totoo bang sinasabi niyang mahal niya ako. Subukan mo nga kasi. Di ba kung mahal mo, maraming paraan. Kung ayaw mo naman, marami ring dahilan. Kaya kung mahal mo siya, gagawin mong lahat makita mo lang siya. Payo ni Carlos sa kaibigan niya. Halos buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Clara, ay palagi na lang lasing si Fernando, habang ang lolo naman niya ay nagawa na rin ito ang dapat pa niyang gawin. Sa probinsya nila Sylvia ay nakangiti siya, habang hawak ang wheelchair ng kanyang ama. Maraming salamat, Ana. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon dito. Tay, mahal kita kaya huwag mo nang isipin pa yon. Malambing na sabi ni Clara sa ama. Oo, o ang merienda ninyong dalawa, sabi ng ina ni Clara. Itinulak niya ang wheelchair, papunta sa may maliit na mesa sa kanilang bakuran, at kinuha ang nakahanda na merienda nila. Nasa kalagitnaan pa siya sa pagkain, nang may humintong sasakyan sa tapat nila. Kaninong sasakyan kaya iyan? Ang yaman siguro ng may-ari niyan, mahina ang ani ng kanyang ina. Hindi na niya pinansin pa ang naturang sasakyan, pero nang lumabas doon ang may-ari ng kotse, ay kaagad na nanlaki ang mata ni Clara, at lalo pang nanlaki ang mata niya nang makita niyang lumabas din sa sasakyan si Don Alejandro at Ana. Day, kaagad na tawag ni Ana sa kaibigan niya. Ana, anong ginagawa nila rito? Mahinang tanong ni Sylvia sa kaibigan nang makalapit ito sa kanila. Kasi, Day, ang Don kasing may gustong samahan ko sila rito, kaya ito kami ngayon. Mahinang sabi ni Ana sa kaibigan. Nakatitig lang si Fernando sa dalaga, habang kausap ang kaibigan nito. Pumayat ng konti si Clara, at wala na itong gamit na makiup, at lalong lumabas ang natural na ganda nito. Kinausap ng Don ang magulang ni Clara ng masinsinan, kung ano ba talagang sadya nila doon sa kanila. Hindi ho namin alam kung may boyfriend ang anak namin, dahil wala naman ho siyang nasasabi sa amin. Tanging siya lamang ang makakapagdesisyon, kung gusto na ba niyang magpakasal. Kung papayag siya, wala naman kaming magagawa kung hindi ang suportahan siya, sabi ng ama ni Clara. Kung ganun ay wala na tayong problema sa inyo. Basta ho ay maipapangako lang po ng apo ninyo, na hindi niya sasaktan ang anak namin, ay wala po kaming tutol kung yan po ang ikaliligaya niya, sabi rin ng ina ni Clara. Mabilis na nagkasundo ang magulang ni Clara at ang lolo ni Fernando, habang sila'y di pa rin nagkakaayos. Walang kasing sakit ang sinabi mo sa akin. Sa tingin mo ba kaya pa kitang patawarin sa pang-insulto mo sa pagkatao ko? Galit na sabi ni Sylvia. Makikinig ka ba sa sasabihin ko o hahalikan kita? Mamili ka, banta ni Fernando sa dalaga. Aba, may ganyan ka pa ngayong bantaan, ha? Samantalang ikaw naman ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi na naituloy pa ni Clara ang sasabihin niya nang hapitin siya sa biwang ni Fernando at agad na siniil ng halik. Hindi nakagalaw si Sylvia sa ginawa ng binata, habang ang mga magulang nila ay napatawa na lang sa dalawa na nag-aaway. Naiiling na nakatingin si Don Alejandro sa apo niya dahil sa ginawa nito. Ay sus, may pinagmanahan ka talagang bata ka, mahinang sabi nito. I missed you. I really missed you, pabulong na sabi ni Fernando habang yakap na ang nobya niya. Wala nang nagawa pa si Clara,
kung hindi ang pakinggan ang sasabihin ng binata sa kanya. Thank you sa lahat ng ginawa mo lalo na sa pagsampal mo sa akin. Sobrang sakit nun kaya hindi ako papayag na wala yung kapalit. Nakangiting sabi ni Fernando, habang napanganga naman si Clara sa sinabi ng binata. First of all, sorry kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda sayo. Sobrang pinagsisisihan ko yon kung bakit ko ba yun nasabi sayo. Siguro'y dahil lang sa sobrang galit ko, kaya ako, nakapagbitaw noon sayo. Pangalawa, alam kong mahal mo ako, sadyang pinangunahan lang ako ng galit ko at pangatlo. Alam kong sobrang gwapo ko, kaya huwag mo akong titigan ng ganyan. Nakangiting sabi ni Fernando, kaya kaagad na napakurap si Clara, habang nakangiti naman si Fernando sa kanya. Ang yabang talaga, bulong ng dalaga na dinig naman ni Fernando. Kaagad na niyakap niya ulit ang dalaga, at pinatakan ng masuyong halik ang noo at ulo niya. Tunay na mahal ni Clara at Fernando ang isa't isa, kaya mabilis na napapayag niya ang dalaga na magpakasal na sila. Talaga bang hindi ka nagalit sa akin? Sinabi na sa akin ni Lolo ang lahat at naintindihan ko na kung bakit mo nagawa, yon kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Clara sa narinig mula sa binata. Kaagad na ikinasal si Fernando at Clara sa probinsya. Sobrang tuwa naman ni Ana nang gawin siyang bridesmaid ni Clara, at ang konsorte niya ay si Carlos na panay ang kulit sa kanya. Matapos ang kasal, lumipad patungong Singapore ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Alam mo noon, sa tuwing nakikita kong mukha mo sa TV, sobrang saya ko na at inaamin kong pinapangarap nga kita. At hindi ko naman alam na magkakatotoo, palalang imaginasyon ko. Mahinang sabi ni Clara habang yakap siya ng asawa niya. Miu, hindi ko alam na magugustuhan kung matigas ang ulong kagaya mo. But I'm merely thankful na minahal kita dahil sayo. Nakita ko kung gaano kasaya kung ang kasama mo sa pagtulog mo ay ang taong mahal mo. I love you so much, my wife, pabulong na sabi ni Fernando. Tunay na walang pinipili ang pag-ibig, mayaman ka man o mahirap. Kung titibok ang puso mo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa gagawa at gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Wakas. TNNANET. Sylvia, NANETCNAL ngi Gipvic. Clara Ira, Bianca Sylvia. Ana Randolph, Gim si Ayuyane Kuno MA ang Bienlon. Fernando Don Faustino, NG Nica Randolph ELCACNGTY. Don Alejandro Aling Maria, M. Casilvia. Donna Mara Edwin, M. Trey Casilvia. Luis Ryan, MTMKC Casilvia. Sofa Darwin, Bianca Randolph. Carlos.